Magkano na ba yung presyohan ngayon sa pagpapagawa ng trusses? Ito yung pag-uusapan natin sa labor lang. Kasi yung presyo, nakadepende yan sa kategorya ng kontraktor. Itong presyo natin ngayon ay ibabase ko dito sa pinapagawa ko. Katamtaman lang to, kaya pwede to sa pang-residential, saka sa maliliit na commercial na pagpapagawa ng trusses. So out dito yung mga big time na kontraktor. Kasi pag yan ang kinuha nyo, mas mapapamahal kayo. Dito, katamtaman lang yung presyo natin. Walang masyadong overhead. So pag kumuha kayo ng malaking kontraktor, mas malaki yung babayaran nyo. Kasi meron niyang mini-maintain na mga tao at syempre meron silang binabayaran ng mga overhead expenses gaya ng taxes, ganyan. So ito pangmaliitan lang to na pangungontrata. So dito natin ibabase yung presyo na ibibigay ko sa inyo. Ang sukat nito nasa 270 square meter. 18 meters by 15 meters yung building outline niya. So yung outside dimension niya nasa 15 by 18. So yan yung pagbabasehan natin. Ngayon bibigyan ko kayo ng presyo, yung price range. Kasi hindi natin may bibigay yung eksakto na presyohan. Kasi depende yan sa gagamitin yung materyales. Pagka gumamit kayo kasi ng angle bar, syempre magpapabricate kayo. Ngayon dito ginamit natin ay I-beam para wala ng fabrication. Hindi na kayo magpuputol, mag-welding uli. So mas mahirap yon. Kaya ito ginamit natin I-beam para mas madali. Pag na ikasan na yung I-beam, dire-diretso na yung mga purlins. So yung presyo natin, kung kukuha kayo sa labor, nasa 500 to 700 per square meter. Yan yung presyo ko. Pero ewan ko lang sa iba kung magkano ang presyo nila. Diyan sa presyo natin, kayo na yung magpo-provide ng mga gamit, yung mga power tools. Kung kayo yung nangontrata, sa inyo na yung power tools. Gaya ng welding machine, lahat-lahat na, yung mga grinder, yung barena. At syempre, sa inyo na din yung gagamitin na scaffolding. So dapat meron kayo noon, lalo na kung medyo mataas yung pagkakabitan nyo. At tip ko lang sa inyo, siguraduhin nyo na maganda yung voltahe ng kuryente. Kasi dito sa Pinakyaw natin, mahina pala yung kuryente dito, yung voltahe. So kailangan pa nating mag-arkila ng generator para sa pagpo-full weld. So dapat testingin nyo muna, dahil baka hindi na magdagdag yung owner, kawawa kayo, tulad ng nangyari dito. Pero yung mga consumable, dapat sa owner lahat, tulad ng cutting disc, welding rod, yung drill bit, at kung ano-ano pa, basta yung consumable dapat sa owner yan. Sa inyo lang yung mga scaffolding, power tools, yan yung kasabay sa pamamakyaw nyo pagka labor lang. Pero pag labor and materials, sa inyo lahat, pati na yung mga consumable. So dito, ito yung presyohan natin, 500 to 700 pesos per square meter. So kung ilang square meter yan,
imumultiply nyo lang po sa 500 to 700. So kayo na yung magpepresyo depende sa kondisyon ng site at sa gagawin nyo. Pagka may kunting kahirapan tulad ng magpapabricate kayo ng trusses, yung ipupull truss nyo, yung design, so kayo na yung magtatansya kung magkano yung pepresyo nyo. Pero kung medyo kinakabahan kayo, doon kayo sa mas safe na presyohan, so yung medyo mataas. Pero kung kayo yung magpapatrabaho, kayo yung owner, pwedeng bawasan nyo yung presyo. Doon kayo sa mas mababa. So kung contractor ka, doon ka sa pataas. Okay? So ito lang po ay basehan lang. Hindi naman porket ito yung presyo natin ay susundin nyo. Ito lang ay kung applicable sa kondisyon ng site at sa gagamiting materyales. Okay? Salamat po.